Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will wipe away every tear from their eyes. To the thirsty I will give water. Those who are victorious will inherit all this. There will be no more death, mourning, crying, pain. For the old order of things has passed away. Behold, for these words are trustworthy and true." Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating 4 PM service. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabi mo, magandang hapon. Yeah. Yung katabi mo naman sabihin mo, mas maganda ka pa sa hapon. Yan. So tayo po ngayon dadako na sa salita ng Panginoong Diyos. Nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serye o huling pong yugto na pinamagat nating The Great White Throne. Bakit The Great White Throne po yung topic natin? It talks about Jesus is seated at the Great White Throne, ruling and reigning over all. He promises a day when He will come again, bringing the ultimate end to evil and death. So siya po ang Diyos na ruler, siya po ang Diyos na naghahari sa lahat. Siya rin po ay just or hukom. At darating yung time sa kanyang pagbabalik, mag-e-end up na po yung evil and death. And ito pong kasunod na topic natin ngayon, it talks about bakit ba natin pinag-uusapan yung libro ng pahayag. Sinabi natin na pagka pinag-usapan o nagbasa tayo ng libro ng pahayag o yung Revelation, it creates us fear kasi malapit na ang end times o pagtatapos ng mundo. Parang yung nangyayari po ngayon. Sino po dito natatakot kasi nagkakameron na ng mga lindol? Recently sa Cebu at saka sa Davao. And meron ding mga nangyayari na mga war sa mundo. Recently lang yung sa Thailand at sa Cambodia. And even in Matthew 24 verse 7 to 8, sinasaad po doon na sinabi sa Biblia na sinabi ni Jesus na ang lindol ay isa sa mga palatandaan bago ang kanyang pagbabalik. Sinabi rin niya na ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. So parang when we talk about end times, sa mga Kristiyano, ito ay nagbibigay dapat ng encouragement or hope. O pag binasa natin yung libro ng pahayag, sabi doon yung pagtatapos, dapat daw po ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. And knowing that, may mga lindol na, may mga pagkakagulo na. Darating yung time, babalik na muli ang ating Panginoong Hesus. Tanong, sino dito natatakot? Pakitaas nga po ang kamay. Sino naman dito excited? Sabi natin nung yung first series natin, katulad ng isang asawang ikakasal na babae na nag-iintay sa kanyang mapapang-asawang lalaki. Ganun daw dapat daw po yung excitement. Kasi babalik na po ang ating tagapagligtas. And today we will talk about the new beginning. Sabi mo, panibagong panimula. Inaanyahan ko po na ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at babasahin po natin ang pahayag 21 versikulo 1 hanggang 8.
Pagkatapos ito, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit at galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig kong isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahiring niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maasahan. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko. Ako'y magiging Diyos nila, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy, asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Binubuksan po namin ang aming mga puso at isipan sa inyong salita. Dalangin po namin na kayo, Diyos na banal na Espiritu, ay gabayan kami, turuan kami sa aming pagbubulay-bulay nito at magbigay ito sa amin ng pagbabago. Even Lord, pag-asa na anuman ang nakikita namin dito sa mundong ito, bilang mga mananampalataya mo, at maintindihan namin ang iyong salita, ito magbibigay sa amin ng pag-asa na magpatuloy sa paglakad sa iyo, pang aming Diyos. Itinataas namin na aming samot dalangin tanging sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So kung makikita po natin, yung babasahin po natin, it talks about dalawa po. Realidad ng pagkagunaw at realidad ng panibagong creation. Sabi ko nga po, pagka sinabi natin pagkagunaw, maaari sa mo pa sa tatakot. And ako din po, huwag kayong mag-alala, pare-parehas tayo. Yan. Kasi it talks about, when we read this revelation, ito po ay tungkol sa makalangit na pag-iisip. Sino po dito, pagka ikaw nag-isip, laging makalangit or eternal mind ang meron tayo? Kasi sabi po dito, una pa lang, in verse 1, then I saw new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. Pagkatapos ito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Yung lumang mundo o yung the old world na punong-puno ng kasalanan o may bahid na kasalanan ay mawawala na daw po. It talks about
yung mundo po natin dito. Nung kineate po ng Diyos ang langit at lupa o ang mundo po natin, ito po'y para talaga makadaupang palad niya ang sangkatauhan. Sabi niya doon, when He created all, sabi niya, it was good. Nung kineate niya ang tao, sinabi niya, it was very good. Tingnan mo nga yung katabi mo. Say mo, it was very good. Iyon. Pero after the third chapter, ano po nangyari? Pumasok po yung tinatawag na kasalanan. Dahil po doon sa kasalanan, hindi pwede po na manatili ang tao doon sa tinatawag na Garden of Eden. Kaya kailangan po nilang lumabas doon. And same thing to all of us, we are all affected doon sa tinatawag na kasalanan na yon. Even yung mga nararamdaman po natin ngayon. Ayan, may nakatingin na naman sa akin. Sasabihin, Pastor, yung rayuma mo. Sino dito meron ng mga maintenance? Pakita sa kamay. Yan. Sino dito minsan nakakaramdam ka pa rin ng galit? Pakitaas uli ang kamay. Maigi dito nataas ang kamay ha. Kaninang umaga ako lang yung nakakaramdam pala ng galit eh. Hindi, biruan namin yun kaninang umaga. But honestly, when God created heaven and earth, nung kauna-unahan po, ang layunin niya ay magkameron ng makadaupang palad ng mga tao. That the people will worship Him, will honor Him, will praise Him. Parang kanina, sarap-sarap mag-worship siya dito. You feel the presence of the Lord when we do this worship. And sa langit po, ito po yung gagawin natin, maghapon, magdamag, magpakailanman. Hindi lang po isang oras o dito 30 minutes. Or pag uwi mo ng bahay, meron ka pa ring oras. Meron ka ng kausap, nalibang ka pagbabasa ng Bible. And, di ba parang kulang? But in heaven, ito po yung gagawin natin. At sinasaad po dito, nung nakita ni John, kasi ito pong time na to, binakita ni God kay John yung mangyayari sa darating na panahon. At sabi dito, nakita ni John, yung mundong ito ay mawawala na. Why? Because God prepared a place for us. In John 14, sabi doon, ako ay aalis. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Ako'y aalis at i-prepare ko ang lugar para sa inyo. Nung sinaad niya yun, it talks about heaven. Sabi nun in verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po kinailangan mamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dahil lahat po tayo ay may nagawang kasalanan. At kung siya po yung ating pong magiging daan, ang ating katotohanan, yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, sabi doon, magkakameron tayo nung tinatawag na langit. In New King James, in King James Version, pinagsama in King James Version, sabi doon, mansion. Sino dito gusto mong magka-mansion? Yun. Excited na yung pagka mga mansion, no? In heaven, there's waiting, nag-iintay sa mga anak ng Diyos, sa mga tumanggap sa Kanya ng mansion. Sinabi din po that heaven and earth will pass away, but my word will remain. Ibig pong sabihin, sinasaad po na ang mundo po natin ay talagang mawawala. Bakit? Dahil po doon sa kasalanan na nandito po. Tanong, sino po dito natatakot na may iwanan ka dito sa mundong ibabaw? Or somehow,
Nagtatanong ka, bakit sa dinabi-dami ng walang hiya diyan, yung mahal ko pa ang kinuha mo, Panginoon? Di ba parang gano'n? But looking at this, it talks about a heavenly mindset. Pinapaintindi po dito na mas mahalaga yung nag-iintay sa atin dun po sa tinatawag na langit. Kung marami kang pera, sino dito mukhang katabi mo maraming pera, mukha lang. Or andito kayong, di ba parang ayaw mo nga alis dito kasi nga ang dami kang mga valuable things. Parang yung kakilala ko, dati laging nalabas ng bahay. Nung nagkaaso, hindi makaalis ng bahay. Na supposedly yung aso yung nagbabantay, dahil mahalaga yung aso ang binabantayan. And saving to us, yung mundo po natin dito ay wala pong ihahalaga kumpara doon sa langit na sinasabi po. That's why yung mga material things, mga katawan po natin, mga magaganda nating itsura, lahat po yan ay mawawala. The destruction of the old. Yung the old, fallen, sinful world, ito po ay mawawala. Second point, the creation of the new. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepare a bride, a door for her husband. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapang-asawa. God created the earth to man's permanent, but sin and death entered, that the word transformed the earth into a place of rebellion and alienation. It become enemy-occupied territory. Kung create ng Diyos ang mundo para sa tao at nabahiran to ng kasalanan, that's why hindi na ito kailangan mag-exist. Kaya papalitan niya ito ng isang lugar na banal, walang bahid na kasalanan, walang bahid na korupsyon, at ito ay ang ating pupuntahan. God creates a new heaven and a new earth, beautiful and pristine. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, maganda at malinis. Sabi ko nga po kanina, bakit kailangan lumikha pa ang Diyos ng isang maganda at malinis? In the Old Testament, pagka lumabas ang presensya ng Panginoong Diyos, hindi po kayang i-contain ito ng tao. Bakit? Gawa po ng tinatawag na kasalanan. Even the priest, kailangan pa po niya mag-alay para sa kanyang sarili, para mawala po yung kasalanan niya bago po siya makakapasok dun sa holies of holies. That's why yung earth, yung mundo po natin dito, ay hindi po kailangang manatili. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila, sila'y magiging mga mamayan niya, at siya ay makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata
wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. The tabernacle of God is with men and He dwells among them. Makakapiling na natin ang Diyos sa langit na panghabang buhay. Ito daw pong langit na tinatawag, darating yung time, tayo daw po ay makakarating sa Ama. That's why, hindi po takot yung pagkagunaw po ng mundo sa mga mananampalataya, hindi po ito dapat nagbibigay ng takot, but kagalakan sa muli nating pagkikita. Makakapiling natin ang Ama to the place that inilaan niya para sa atin. A eternal place, a beautiful place na nag-iintay sa bawat isa sa atin. Look at this in verse 4, sabi po dito, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Sino po dito umiyak ka na? What cause ng iyong pag-iyak? Bakit ka umiyak? May iyak dahil ikaw ay naapi. May iyak dahil ikaw ay nagalit. May iyak na dahil ikaw ay nasaktan. May iyak dahil hindi ka nireplyan. I don't know kung ano yung cause nung iyak na meron ka. Maybe ni-reject ka, maybe inalipusta ka, or maybe andun yung iyak ng galit dahil nalaman mo yung mga kontraktor pala. Almost just like that. Ako po, kahit pastor po ako, ang Diyos po nakakaalam. Kaya kung may galit po kayo sa akin, sorry na. Tao lang po. Sa simbahan natin, natural ba yung pagkagalit? Sino dito, may kagalit ka dito? Hindi naman niya nakita, pikitan natin, taas niya ako. Hindi, natural po yung galit dito sa mundo natin. Pero sabi po doon, in the new heaven and new earth, in New Jerusalem, papahirin po ng Diyos ang mga luha natin. Doon po wala na pong magkokos ng galit. Wala na pong magkokos ng hinagpis. Bakit po? Dahil doon po, binago na ng Diyos ang lahat. Kung dito po hindi tayo makapagpatawad, doon po sa langit, babaguhin din niya po ang lahat-lahat sa atin. How many of you here, nag-ano ka, Lord, ginawa ko naman ang lahat, pinigilan ko na, ayaw ko nang gawin itong kasalanan nito dahil mahal na mahal kita. But says here in heaven, there's a new beginning to all of us. Yung katabi mo po, magiging po yung banal. As in, perfect. With the capital F. Hello. Hindi ka maniwala yung katabi mo magiging perfecto? Ikaw mismo magiging kang perfecto in heaven. Hindi ka pa rin maniwala? Sige, basahin natin yung salita ng Diyos. Sabi niya dito, papahiring niya ang luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Bakit merong kalungkutan? Bakit may iyak? Bakit may pigati? Bakit may sakit? Alam niyo po yung dahilan bakit nagkameron po ng ganito? Ang reason po nito ay yung tinatawag po na kasalanan. Kaya yung si Eva at si Adan, dapat sisihin niya. Hindi. We are all affected of that sin. We inherit it. Di ba, minsan kahit bata pa lang, kita na natin yung sinful nature. But in heaven, we will be perfect. Not only into His eyes, but physically, emotionally,
spiritually, we are all perfect. Alam niyo po itong passage na 'to? Ito po yung encouragement sa mga Kristiyano na 'pag may namatayan po tayo ng mga kamag-anak. To those who accept Christ as Lord and Savior of their life, there's heaven that is waiting for them. Kaya minsan sa lamay ang nakikita po nating kawawa, yung patay, kawawa naman siya, wala na. Pero you know what? If that person accept Christ as Lord and Savior of her life or of his life, siya po ay ini-inherit na niya po itong langit na tinatawag. He is in the beautiful place. Kung dito nakakaramdam tayo ng init, doon po wala na. So kung hanggang ngayon medyo ang hirap pa rin i-let go mo na yung taong yon. Bakit? Naandun na po siya sa pinakamagandang lugar. At ito po yung tinatawag na langit. Sa langit na wala ng korupsyon, wala ng sakit, wala ng pighati. No more tears, no more mourning or pain. And this is the new creation or a creation of new. Verse 5, and he who was seated on the throne said, "Behold, I am making all things new." Also he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." Ito pong passage na to ay nagbibigay sa ating pag-asa at ipinapangako po ng ating Panginoong Hesus to make all things new, and He fulfilled God's plan. Sabi niya dito, babaguhin niya ang lahat. Ano yung mga bagay na gusto mong mabago? Sabi nga, Lord, pagka nandun na ako, pwede bang baguhin mo yung ilong ko? Gusto ko medyo, sabi ko nga, dati nung naglalaro po ako nung 20 years old, talagang pagka tumakbo ko, bilis-bilis ko. Ngayon pagka tumakbo ko mabilis, kinabukasan sakit. Alam mo yun? But in heaven, babaguhin niya po ang lahat. Ating mga puso, isipan, even the place of holy place. A place that siya po yung magro-rule at yung po yung meron sa langit. Kaya po tayong mga Kristiyano, alam po yung magandang panalangin dapat na meron tayo? Yung, Panginoon, kung ano yung nangyayari sa langit, ito rin po ay mangyari sa lupa. Jesus promises to make all things new in fulfilling God's plan. God's original intention for creation was for the humanity to live a harmony with Him and enjoy perfect relationship. Ang original na layunin ng Diyos para sa paglikha ay para sa sangkatauhan na mamuhay ng naaayon sa Kanya at magtamasa ng perpektong relasyon. Here on earth, when we accept Christ as Lord and Savior of our life, we become new creation. Tama ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. God see us. There's a transformation happen in us because God the Holy Spirit is living in us already. So ngayon, binabago po tayo at binabago pa ng Panginoon. Talking about the sanctification. God the Holy Spirit is living in us. That's why there's a conviction happening in us. Kaya po kung tayo po ay Kristiyano na at may patuloy pa rin tayo o yung may tinatawag tayong paboritong kasalanan. Sino dito meron kayong paboritong kasalanan?
God is awakening us in this message na darating yung time, practicein na po natin dito sa mundong ibabaw to be perfect into His eyes. Although we are perfect into His eyes, yung sanctification kasi nakatingin sa atin yung mga tao. Sino dito sabi nung nalaman born again ka, born again ka pala. Ba't parang hindi ka born again? Buti pa yun, akala ko born again yun, parang gano'n, 'di ba? So what do I mean? It's time for repentance to the Lord. Realizing and understanding na darating yung time, babaguhin niya ang lahat at we become perfect. At ito rin po yung gagawin natin sa langit. Bibigyan siya ng papuri at pasalamat. Bibigyan siya ng papuri, pasalamat, and we glorify His name. And now we practicein na po natin dito sa mundong ibabaw. Sino po dito may nagagawa ka pang kasalanan? Pakitaas po ang kamay. Ako po, hindi lang isa, dalawa. Kung nandito pa yung asawa ko, baka patas pati yung paa ko. Sabi ko nga po, puwede tayong magtago sa tao. Pero ang Diyos po, hindi po tayo puwedeng magsinungaling sa Kanya. Nakikita niya po ang lahat wherever we are. That's why bilang pong tao, our response is to ask for forgiveness to Him. Lord, patawarin mo ako sa aking nagagawa. And be careful. Bakit po? Kasi kung yung kasalanan natin ay hindi po natin inihingi sa Kanya ng tawad, nagkakameron po ito ng kalus. Alam po yung kalyo? Sino dito may kalyo? Pagka po nagkakalyo po yung kamay natin, may kakilala ko kayang humawak nung baga. May kakilala ba kayong gano'n? Sa sobrang kapal nung kalyo niya, kaya nakakapitan yung baga. Uy, magic! Ginaya ko, uy, paso! And as a Christian, as we continue repenting to Him, it create yung relationship natin sa Kanya. Our goal is to know Him more, understanding who He is, understanding what is in heaven. At darating yung time, sabi doon, behold, I will make all things new. Sabihin mo sa katabi mo, babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ako ng Diyos. As perfect. Sorry po yung Pico laging nag-e-F Automatic na perfect. Siguro yung English ko doon, baka perfect na. Perfecto. Verse 6. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at Omega, na ang ibig sabihin ang simula at katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw, paiinumin ko ng walang bayad na bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. The new heaven and the new earth represent a fresh start, a renewed creation, and a perfected world where God dwells with His people. Hindi lang po babaguhin ng Diyos ang mundo or ang langit at ang lupa. Hindi lang siya magbibigay ng bagong Jerusalem, but bibigyan niya rin po ng perpektong tao dun po sa tinatawag na new heaven and new earth. Sabi niya dito, ako ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad na bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinasaad niya po dito na sa pasimula, siya po ang pasimula at siya po ang wakas. Ibig sabihin po, wala po siyang pinagmulan. Siya po ang Diyos na soberano na nakakaalam po ng lahat. Mangyayari pa lang po, alam na po ng Panginoong Diyos. Sino dito nagwo-worry ka in your life? Sino po dito, meron kang mga pag-aalinlangan?
Huwag po kayong mag-alala. Alam po ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At hindi lang po niya alam yan, bagkus gusto niya pong sagutin po yung atin pong mga pangangailangan. He is able. He is willing and able to give it all to us. A new creation is a God redemption plan highlighting His love and mercy. Yung new creation pong yon o yung pagbibigay niya po ng tubig na magbibigay sa atin ng buhay na walang alam na po ng Panginoon na mangyayari yan. And all of us bilang Kristiyano, binibigyan niya tayo ng assurance na darating yung time, we will inherit this new heaven and new earth. Yung mga circumstances na meron po tayo, it's give us assurance that we are a conqueror, na mapagtatagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Believers inherit all things becoming a son of God. In verse 7, ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God and will be my sons. Sino po dito gusto nyo ng mana? Sabi daw po dito, bibigyan ng mana yung mga nagtagumpay. Bilang Kristiyano po, tayo po ay matagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay matagumpay. Bakit tayo magtatagumpay? Kung sino mananampalataya sa anak ay magkakameron ng katagumpayan. It talks about the cross, on what Jesus did on the cross. And to those who accept Him as Lord and Savior of His life, will overcome. And yung mga nag-overcome, meron pong inheritance. Ano po yung inheritance na meron po tayo? First, will become His sons and daughter. Tayo po ay aangkinin ng Diyos. Hindi lang niya tayo aangkinin, but tayo magiging kanyang mga anak. And same thing here on earth, when we accept Christ as Lord and Savior of our life. Because of the sin, di ba? God have a wrath sa atin, nagalit po ang Diyos dahil po sa kasalanan na meron tayo. But because of Jesus, naging po tayo mga anak ng Diyos. We inherit His righteousness because of His blood. But in verse 8, ito po yung nakakatakot dito. Yung verse 7, sinasabi dito, yung mga mananampalataya ay magtatagumpay. Pero yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Diyos, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan, ay mapupunta doon sa tinatawag na hell. Kanina sinasaad dito that there's a great awaited for those who know Jesus as Lord and Savior. But in this part, hindi po new beginning, but meron pong parusa. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapos sila sa nagliliyab, nalawang apoy, at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kung meron pong new beginning, new earth, new heaven, new Jerusalem, sabi din po dito, may tinatawag ng ikalawang kamatayan. At ito po yung tinatawag na impyerno. There's a consequences of sin. Those who are cowardly, faithless, detestable, murderer, sexually immoral, sorcerer,
idolaters, and liars will face judgment. The cowardly, faithless, and unrighteous face judgment. The entire creation will made new and glorious. Kung doon sa isa ay distraction, but to those who believe Christ as Lord and Savior will have a new beginning. And God give us this promise that we will inherit this new beginning. Ano ba yung place na pupuntahan natin? A city shine with God's glory, illuminated by His presence. Doon daw po hindi na natin kailangan ng araw o ng buwan. Wala na daw pong kadiliman. Yung presensya pa lang po niya, yun daw po yung nagliliwanag. The nation walk in light, and the kings bring their glory. Only those written in the Lamb's book of life will enter. At doon daw po sa lugar na yon, kung sino lang daw po ang nakasulat doon sa libro, siya lang po ang makakapasok doon. And all who believe Jesus Christ is Lord. Pakitaas nga po nung mga tumanggap na bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ang Panginoon Jesus. It shows us na wag po tayong matakot sa darating na katapusan ng mundo. Wag po tayong matakot sa pagbabalik ng Panginoong Jesus for the judgment. Dahil tayo daw po ay katulad ng isang babaeng ikakasal, ganon ka-excited for His coming. Jesus returns, bring hope to the world consumed by fear. He make all things new, ruling in righteousness and justice. Ang pagbabalik po ni Jesus ay ito po'y nagbibigay sa atin ng pag-asa na dito po sa mundong ibabaw, ang ating po mararanasan talagang worldly, takot, pangamba. Pero sa Kanya po, pagbabalik, gagawin niya po ang lahat ng bago. Siya po yung mag-rule in righteousness and justice. So for us, ano po yung gagawin natin bilang Kristiyano kung sure po tayo that we are having this new beginnings? Embrace this promise and trusting in God's sovereignty. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, patuloy po tayo magtiwala na Diyos ay soberano. Yes, may mga injustice man naman nangyayari dito sa mundong ibabaw, pero tayo ay patuloy at patuloy na lalakad na may pananampalataya sa Kanya. Huwag po tayong mag-compromise. Bagkos tayo po ay magtiis, patuloy po tayong lumago sa pananampalataya na meron po tayo. Yes, hindi po madaling magpatawad. But kung ano pong sinasaad sa Biblia, ito po yung standard na meron po tayo. The word is not our standard. Tama po? Kasi sa mundo, pagka nagalit, galit din yung ibibigay natin. Pero ang sinasabi sa salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo, pakainin mo. Hope, when we look into the Bible, magagawa po natin yung bagay na yon if we entrust in His sovereignty. Second, live as a children of the light, reflecting God's glory. Mamuhay po tayo na Kanyang bilang mga anak na katulad ng isang ilaw that reflecting God's glory. Hope every time may makakasulubong po tayo na Kristiyano at hindi Kristiyano, yung buhay po natin ay nagre-reflect kung sino siya na ating Diyos. Kanina po, natutuwa po ako bilang pastor niyo po dito. Dahil ako po ay, ang dami ko pong napapakinggan ng mga testimonya
na tunay na ang Diyos ay nagbabago at nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa. Ang tawag ko dun sa isa kanina, para ka lang si Mama Mary. That despite anong ginagawa talaga sa kanya nung mga tao na nakapaligid sa kanya, pero andun pa yung paglilingkod niya at pagmamahal niya dun sa tao. I don't want to be a detail, pero alam niyo yun, na natutuwa po ako na masaksihan yung bagay na yun. Sabi ko, kaya ko po sinabing Mama Mary siya. Talagang kita mo yung despite of the things na ginagawa sa kanya, andun yung ginagawa niyang kapalit. And even yung mga anak niya ay saksi sa kanyang ginagawa. Alam niyo po, sabi ko nga, ay ano parang it gives encouragement na totoo na kung ang salita ng Diyos ay iyong ipamumuhay, pwede po talagang mangyari. Na kung anong nangyayari sa langit, ito rin po yung mangyayari dito sa lupa. That's why, as I end, may God's promise of renewal bring you comfort, guide you to live with eternal perspective, and inspire you to share the hope of Jesus' return with others. Let us pray. Lord, thank you for today. We remember that God is making all things new. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Nagagawa ka ng bago sa amin. We pray, God, that this new heaven, new earth will give us a full of hope and joy. Na dito sa lupa, Panginoon, na kung ito'y nararanasan namin, lagi naming sasambitin, Panginoon, kung ano nangyayari sa langit, ito'y mangyari din po dito sa lupa. Na ang aming mga buhay ay iyong inilaan. Itinakda mo, Panginoon, na kami ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. Na wala kaming i-exalt, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga ginagawa, bagkus kung ano yung ginawa mo sa amin. And we pray for today, Lord, na patuloy mong ipaalala sa amin, ipaalam sa amin kung sino ka na aming Diyos. That because of your love, because of your unconditional love, you are willing to die on the cross. So that to the one who believes in you will receive this new beginning. And Lord, we are thankful. We are grateful na sa dinami-dami ng tao, kami, Lord, yung binigyan mo ng kaunawaan na ito. That's why, Panginoon, dinadalangin namin, bigyan mo kami ng makalangit na pag-iisip. Every time may sitwasyon kami dito sa lupa, na piling namin, kami aping-api na, piling namin, bakit ganito yung nangyayari? But the encouragement na meron kami, Panginoon, ay maunawaan na darating yung time, itong new heaven, new earth nito, ay aming mararanasan. It is a place of joy, a place of worshiping you, a beautiful place that all of us is waiting. You said to your word na katulad kami ng ikakasal na babae na naghihintay sa kanyang mapapang-asawang lalaki. Lord, we pray also, kagaya ng ikakasal na babae, kung gaano siya nagprepara sa pagdating ng kanyang mapapang-asawang lalaki. Lord, kung sinabi mo na kami ay katulad ng asawang babae, is also our prayer. As we are excited sa iyong pagdating, dalangin namin na yung sanctification na nangyayari sa amin, yung pagiging naming banal, ay patuloy at patuloy itong mangyari. That's why as a church, we are here.
Ask Him for forgiveness for all the sins that we have done. No one can escape into your eyes. You are a God of El Roi. You see the things that the people not see. That's why, Lord, we are humbling ourselves before you, giving our mind unto you alone. Na sometimes nag-iisip kami, Panginoon, pinabayaan mo na kami. Or sometimes, bakit ganito? Bakit ganito? Ba't hindi kami nagtitiwala na ikaw ang Diyos sa soberano? Or understanding that you deny yourselves so that we inherit this salvation. But kami po ay patuloy at patuloy namin ginagawa yung bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. As everybody close eyes, I give you this time and moment to commune with God. Makipag-usap po tayo sa Panginoong Diyos. And I believe God wants us na i-confess po natin sa Kanya yung mga bagay na nagagawa natin mali. The Bible says, if we confess our sin to Him, papalitan niya daw po ang ating puso na singdalisay, simputi ng katulad ng isang asno. I will give you 1 minute to ask for forgiveness. Lord, I pray that you will forgive me having this anger. Lord, I ask for forgiveness because I lie. Lord, I ask for forgiveness to the things that I did. The Bible says, in times of our weakness, ang kanyang grasya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kung tayo magiging depende sa Kanya, ang kanyang grasya ang magbibigay sa ating kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang tinatawag na kasalanan. I pray for you, Lord. Thank you for those who confess for their sins. We know, God, that in heaven, you will change us as you. You will change us as perfect, righteous, and just. And I know, Lord, here on earth, you not only renew us, but we can live a person like you here on earth. Lord, let your face shine upon us. That in everything, Lord, na ginagawa naming mabuti, binibigyan mo kami ng encouragement ngayon na lahat ng ginagawa namin ay hindi mauuwi sa walang kapararakan. Give us also a heart to share your good news. Lalo na doon sa mga mahal namin sa buhay. Understanding what will happen after death. Bilang mga Kristiyano, ito rin po yung gagawin namin na patuloy at tuloy namin ipapangalap ang iyong mga mabuting balita. Na itong magandang regalo na aming natanggap ay ibibigay din namin sa sangkatauhan. Lord, we want to lift up your name into this place. In Jesus' name, amen. Can we all stand up? So, ito po yung gagawin natin. Kung among you here, you are depressed. Sino na po dito excited na kayo for the new beginning that God will do into your life? Okay. Sabi po, katulad tayo ng isang sundalo na excited na doon sa panalong, doon na sa katagumpayan ng laban. And we are all winners. Sabi mo sa katabi mo, you are a conqueror, you are an overcomer. Hindi po ito mangyayari without Christ. And by the grace of God, we can inherit this. So as we end, ito po yung gagawin natin. Sa langit po, ang gagawin po natin doon, mag-worship po tayo. Magbibigay po tayo ng parangal sa ating Panginoong Diyos. Pwede ba in this place, practicein na natin?
Again, hindi tayo magiging angel doon. But we have a glorious body that we are worshiping, exalting His name. Let's sing this song to the Lord.